give you praise. Salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. We give you praise. We give you praise, God. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Sino na po yung ready magpuri? Amen. Sa ating Panginoon, pwede ka bang sumigaw ng malakas na hallelujah? Hallelujah. Isa pa po yung pinakamalakas na hallelujah. Hallelujah. Come on, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. We invite your presence, Lord God. Sa amin po, Lord God, sa church, Lord God, at sa on-site, Panginoon. Hallelujah. Come on, let's give God our praise. Come on, clap those hands para sa Panginoon. Amen. Hallelujah, Lord. Come on, sabay-sabay po tayo para sa Panginoon. Oh, 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 oh. I wish I could rewind, but I am moving forward today. As your grace lights up the way, you will never leave me astray. So I never run away. Come on, tayo po lahat. And now I'm drawing closer. Yes, God. Kami lumalapit sa inyo, Panginoon, Lord God. We want you, Jesus. We want your presence, God. Hallelujah. And no matter where, I am reaching out again. And now I'm drawing closer. I'm drawing closer to you. Oh, 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 oh. Hallelujah. Kung itoto mo na yan para sa Panginoon. Through the things that I don't understand, oh, I will praise to you. I lift my hands. I am moving forward today. Yes, God. So praise not the way. You will never leave me astray. So I never run away. And now I'm drawing closer. Yes, God. Hallelujah, Lord. And now I'm drawing closer. Pwede mo bang sabihin sa Panginoon, I am drawing closer to you, God. Hallelujah. I'm drawing closer. Hallelujah, Lord. And now I'm drawing closer. I'm drawing closer to you. Oh, 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 oh. Hallelujah. Oh, 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 oh. Yes, God. As I draw close to you, you draw close to me, and all that I want is you, 'cause with you I am free. And as I draw close, yes God, to you, you draw close to me, and all that I want is you, 'cause with you I am free. Tayo po lahat, hallelujah! To you, yes God, you draw close to me, and all that I want is you, yes God, 'cause with you I am free. And as I draw close to you, hallelujah, you draw close to me, and all that I want is you, 'cause with you I am free. Come on, sabay-sabay. And now I'm drawing closer, hallelujah. And now I'm drawing closer. Minsan pa, hallelujah, Jesus. And now I'm drawing closer. Sa'yo, Panginoon, hallelujah. And now I'm drawing closer. I'm drawing closer to you. Whoa!
Panginoon. Hallelujah! Yes, God! Tayo pong lahat para sa Panginoon. Closer to you. In every season, I am drawing closer to you. In every season, I am drawing closer to you. Hallelujah! Come on, give Him best clap offering of praise. Yes, God. Hallelujah. We want your presence, Lord. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Come on, itodo mo na yan para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo sa Panginoon. Nothing excites us like Jesus, 'cause in His presence there's freedom. All of our sin is forgiven, so we give to Him the highest praise. He's the greatest feeling when you feel this place. In this moment, you are moving as we give you praise. More we say, come right now, Holy Spirit, release your power. Lord, we are hungry for more of you. Heaven's open, we're bursting through, filling this place like a rushing wave. Come and move within, like a fire within. We will burn. Hallelujah! Let's go. Hallelujah, Jesus. We will burn for you. Yes, God. Everybody that's hurting, Yes. here comes the sound of rejoicing. Our happiness is restoring, so we give to Him the highest praise. It's the greatest feeling. Amen. Yes, God. In this moment, you are moving as we give you praise. Come on, come right now, Holy Spirit. Come on, isigaw mo yan sa Panginoon. Amen. Isayaw mo yan, ipalakpak mo yan, yung papuri mo para sa Panginoon. Hallelujah. Filling this place like a rushing wind. Come and move within, like a fire within. We will burn. Let's go. Hallelujah. Yes, God. Pwede mo ba natin isigaw malakas? Hallelujah. Amen. Hallelujah, Jesus. Come on, we raise our hands up. We raise our hands up. We're going all out. We're lifting up the name of Jesus. Nothing will stop us singing your praises. Your Holy Spirit is here. Come on, we raise. We raise our hands up. We're going all out. We're lifting up the name of Jesus. Nothing will stop us singing your praises. Your Holy Spirit is here. Like a rushing wind. Come and go within. Yes, God. Like a fire within. We will burn, 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 burn. Yes, God. We raise our hands up. Come on, raise those hands. Amen. We raise our hands up. Hallelujah. We raise our hands up. Come on. We raise our hands up. Yung pinakamataas para sa Panginoon. We raise our Amen. hands up. Hallelujah. We raise our hands up. Come on, raise it para sa We Panginoon. raise our hands up. We raise our hands up. Hallelujah. Oh, we give you praise. We give you praise, God, for you deserve it. You are good. And your presence is always with us, God. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Lord God. We can worship, Lord. We can praise, Lord. We can clap our hands, Lord God. We can jump, Lord God. And we can shout, Panginoon. Kaya naming gawin yun para sa'yo, Lord God, Jesus. Because napakatindi ng ginawa mo para sa bawat isa. We are here today, a living testimony that you are good, Lord God.
At patuloy, Panginoon, ang iyong mga anak ay pinaglalaban mo, Panginoon. Ang daming nangyari, Lord God, in the past few weeks, Lord. But here we are today, Lord, celebrating your goodness and your faithfulness, Lord God, because you never change. Kailanman hindi ka nagbago, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus, for a love that is so big. A love that conquers everything, Lord God. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Lord God. Sabi nga po ng mga salita ng Panginoon in Psalms chapter 23 verse 6, sabi po niya, why would I fear the future? Amen? Sabi niya, bakit? Bakit ako matatakot sa kinabukasan ko or nangyayari sa buhay ko? Sabi niya, your goodness and love pursue me. Hindi po. Siya yung humahanap sa atin. Ito yung pumupunta sa atin. And sabi niya, pursue me all the days of my life. Amen? Sa araw ng pagsubok, sa araw po ng mga problema, ang pag-ibig ng Diyos ang nagsisigurado sa atin that we can win the battle kasi kasama natin ang pag-ibig ng Panginoon. Amen? And today, let us sing the love of God sa bawat isa. Hallelujah, God. We give you praise, Lord. We give you praise, God. We give you praise, Lord. We give you praise, Lord, for a love that is so great, a love that is so powerful, Lord God, a love that washes our sins away, God, a love na hindi tinitingnan ng mga pagkakamali namin at pagkukulang namin, Panginoon, a love that is so pure, a love that casts our fears away, Panginoon, Lord. We give you praise, Lord. We give you praise, God. Thank you, Jesus. Pwede mo bang sambahin ang iyong Panginoon sa umagang ito? Pwede ka bang magpasalamat sa Panginoon sa umagang ito, sa panibagong kalakasan, sa hininga, sa mga pagpapala. Hallelujah, Jesus, Lord. Your Spirit, God. Your Spirit. And your love, Lord. Your love, Lord, that overpowers everything, God. Jesus. Oh, hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you for the cross, Lord God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. We give you praise, Lord. We give you praise, God. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. I'm always saying, with all of our hearts, God. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Until the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99, and I couldn't earn it, and I
Yes, Lord. Ang pag-ibig mo na hinahanap kami, Panginoon. Ang pag-ibig mo, Lord, na lumilingap sa bawat isa, Panginoon. Salamat, God. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Lord. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no word, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Though the overwhelming, never-ending, reckless love of God, oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves at 99, and I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you gave yourself away. And though the overwhelming, never-ending, reckless love of God, oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, no, it chases me down, fights till I'm down, leaves at 99, and I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you gave yourself away. And though the overwhelming, never-ending, come on, Church of God, His love overflows. Oh, the overwhelming, yes, never-ending, reckless love of God. Though it chases me down, fights till I'm found, leaves at 99, and I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you gave yourself away. Come on, we sing. We sing the love of God, amen. Hayaan mo ang pag-ibig ng Panginoon ang patama mo sa umagang ito. Hallelujah! Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, hallelujah, and I don't deserve it, and I don't deserve it. Still, you gave yourself
mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. When we raise our voice to you, God, shadow you won't light up, mountain you won't light up, going after me. Oh, it's a love that is so great. Oh, there's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't light up, coming after me. Oh Lord, there's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow, there's no shadow you won't light up, mountain you won't light up, coming after me. Hallelujah. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, hallelujah, Jesus. Oh Lord, there's no shadow you won't light up, mountain you won't light up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, heart still love now, leaves the 99, and I couldn't earn it, and I don't deserve it. Yes, God, your love overflows, God. Your love overflows in this place, Lord. Hallelujah, hallelujah. Come on, receive the love of God. Hallelujah, Jesus. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds still love down, leaves the 99, and I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you gave yourself away. Through the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Come on, we give you praise. Magpasalamat ka sa Panginoon. Hallelujah, Jesus, God. Oh, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, God, we give you praise. Oh, we give you praise, God. Hallelujah, Lord. Oh, your love that never changes. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. And this is our heart, Lord. This is our heart. Ito ang aming tugon sa'yo, Panginoon. Oh, this is our heart, Lord. Itong laman ng aming puso, Panginoon, Lord God, Jesus. Papuri ka. Pagsamba, Panginoon, Lord God. And His holding on to me, and God is holding on in the night. And when the night is holding on to me, and God is holding on with one voice. When the night, and when the night
Yes, God. holding on to me. God is holding on. When the night, And when the night is holding on to me, and God is holding on, 'cause you are good, good, oh, you are good, good, oh, 'cause you are good, good, oh, 'cause you are good, good,
worship to the Lord sa umagang ito because God is listening to you today. Come on, fill this place. Fill this place for your family, for our community, God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. You deserve, you deserve, you deserve, God. Oh, you deserve, Lord. Hallelujah. Oh, you're mighty God. And you love me so, and you love me so, and you love me so, and you love me so. Oh, your love overflows. Your love overflows, God. You love me so. Oh, hallelujah. 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 Oh, you shine. You're glorious. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, God. There's nothing like in your presence, Lord. Just this moment, Lord God, we have realized, Lord God, why David is so constant, Lord. Bakit hindi nagbabago si David sa'yo, Panginoon? Si Haring David sa'yo, Panginoon, Lord God. And he was saying in his words, Panginoon, Lord God, na sabi nga niya, Lord God, na higit pa yung isang araw sa presensya mo kesa sa 1,000 days na hiwalay sa'yo, Panginoon, Lord God. Because in your presence, Lord, there is fullness of joy. In your presence, Lord God, there is freedom, there is strength, Lord God, and there is renewing, Lord God, ng aming pag-asa, Panginoon, ng pag-ibig, Lord God, that we tend to be like you, Lord God. Nagiging isa yung ating puso, Panginoon. And alam namin na this is what you want, God. This is what you want. Na marinig ka namin, maranasan ka namin, Lord God, because it changes us. Your presence changes us, Panginoon, Lord God. Pabuti ng pabuti, Panginoon. Palalim ng palalim, Lord God, sa inyo, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus. Truly, Lord God, we can say that our God that we serve, our Lord, is so great, God. So great, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. And today, Lord, as we receive your words, Lord God, we pray, God, continue to change us. Continue, God, na patuloy, Panginoon, Lord God, baguhin mo ang bawat isa, Panginoon. Continue to reveal yourself to us, Lord God, because in these times, in these last days, Panginoon, na meron kami, Lord God, all we want is to be with you, Lord God, and to do what you will, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord God. To you all the glory and honor and praises, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Magandang umaga po sa atin lahat. Malakas ang sound Praise God. Ganado ata si Kuya sa pagpapatunog. Praise the Lord. So, minsan pa palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maging sa ating mga kapatid at kaibigan na kasama po natin via live streaming po sa umaga pong ito. Nais natin sila batiin. And welcome po sa ating second service sa araw pong ito. Patuloy po tayo na atin pong pinag-uusapan, our mission is still possible at iyon pong ating paniniwala. Lalo tigit sa mga panahon pong ito, sa sitwasyon na may ganito tayo, na pakahalaga po talaga na lalo tayong magpupunyagi, magiging masipag sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nalulungkot tayo dahil ang dami pong naperwisyo sa mga nakaraang dalawang bagyo na dumaan sa ating bansa, sa mga kapatid natin at kababayan sa Catanduanes, sa Bicol po,
maging po dito sa Metro Manila. Ang dami po, makikita natin yung mga bahay na bubong na lang ang nakikita dahil po sa baha. Banda po ng Cagayan, may mga namatay pa po. Talagang nalulungkot tayo sa mga pangyayaring ganon. Hindi pa natatapos yung pandemic crisis natin, nandyan pa rin yung COVID-19. Araw-araw, libo-libo ang nai-infect ng COVID-19, pero lalo pa pong tumitindi ang mga pagsubok na sinusuong ng bansang Pilipinas. At kaya po ako ay naniniwala na para po magawa natin ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon, dapat po ang Christian o ang Church of God Magalang ay dapat talaga pong magiging all-in discipleship po tayo. Dapat ikaw, ako ay magiging all-in disciple ng ating Panginoon. Can you say amen? Amen, amen. Napakahalaga po yun, na tayo po ay magiging all-in disciple. When I say all-in disciple, ano po ba ang ibig ko pong sabihin? I believe po na in order for us to be all-in sa paglilingkod sa ating Panginoon, we need to be fully committed to a task or endeavor na ibinigay sa atin, or be prepared to give all of one's energy or resources towards something. At yun po ay ini-expect ng Panginoon sa atin na tayo po ay magiging all-in, lalo tigit sa mga panahon pong ito, dapat na-resolve na po sa ating kaisipan yung salitang point of no return. Kahit ano pang mangyayari, hindi man mawawala yung COVID-19 na to, darating pa ang marami pang mga bagyo, babahaman ang mga paligid natin, mawawala man ng maraming trabaho ang karamihan, tayo po ay mananatiling pupuri, maglilingkod at tutugon pa rin sa panawagan ng Panginoon to go and make disciple. Amen po da? Amen, amen, amen po. So there are three essential mark of all, yung tinatawag natin na all-in discipleship po, na gusto kong makita natin. Three essential mark ng isang all-in discipleship na nais kong makita natin sa araw pong ito. Pag sinabi nating all-in discipleship, una po, nais nating makita based doon sa mamayang babasahin natin, yung that is he or she valued above all treasures. Yun po. Pangalawa, pag sinabi natin all-in discipleship, na mamaya po sa Mark chapter 13 babasahin natin, makikita po natin na that is esteem above all relationship. And then po, pangatlo po, regardless of uncertainty, lalo na sa panahon natin ngayon, grabe, hindi natin alam, unpredictable ang nangyayari. Still, you and I will follow the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Amen, amen. So, yun po, napakahalaga po yun. And so, ngayon po, allow me na babasahin po sa inyo ang Mark chapter 10, verse 17 to 32 po. Medyo mahaba-haba po ito, pero just allow me na basahin po ito sa inyo. Verse 17, ganito pong pagkasabi, and as he was sitting out on his journey, a man ran up and knelt before him and asked him, Good teacher, what must I do to inherit eternal life? And Jesus said to him, Why do you call me good? No one is good except God alone. You know the commandments. Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not bear false witness. Do not defraud. Honor your father and mother. And he said to him, Teacher, all this I have kept from my youth. Verse 21 po. And Jesus, looking at him, loved him and said to him, You lack one thing. Go, sell all that you have and give it to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me. Disheartened by the saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Ang dami niyang pera. Para siya si Manny Pacquiao siguro. Verse 23, and Jesus looked around and said to his disciple, How difficult it will be for those who have wealth to enter the kingdom of God.
And the disciples were amazed at his word, but Jesus said to them again, "Children, how difficult it is to enter the kingdom of God. Is it easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God?" And they were exceedingly astonished and said to him, "Then who can be saved?" Sabi nila. Jesus looked at them and said, "With man, it is impossible, but with God, for all things are possible with God." Verse 28 po, Peter began to say to him, "See, we have left everything and followed you." Jesus said, "Truly I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mothers or fathers or children or lands for my sake and for the gospel, who will not receive 100-fold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecution, and in the age to come, eternal life. But many who are first will be last, and the last first." Verse 32 po, "And they were on the road going up to Jerusalem, and Jesus was walking ahead of them. They were amazed, and those who followed were afraid. And taking the 12 again, he began to tell them what was happened to him, saying, "See, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death, and deliver him over to the Gentiles, and they will mock him, spit on him, and flog him, and kill him. And after 3 days, he will rise." Tayo po'y manalangin sa Panginoon sa oras pong ito. Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga salita, pagpalain niyo po kami na tatanggap ng iyong mga salita, kami po na nandito po sa on-site, maging sa aming mga kapatid at kaibigan na nasa online na kasama namin, pagpalain niyo po sila. Speak to us, Lord. We are listening. Bless your word. Bless us again. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Dito po, sa kwento na to, makikita natin yung tatlong bagay. Tatlong aral na maaari nating mapulutan sa kwento na to. Para po tayo ay magiging all-in sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Una, sa kwento na to makikita natin mayroong isang kabataan. Hindi siya isang ordinaryong kabataan. Dahil kapag binasa niyo po ang Luke at saka yung Matthew, makikita niyo po na itong kabataan na to ay mayaman. Hindi lang siya young and wealthy as described sa Luke at saka sa Matthew at maging dito sa binasa natin. He is an influential. Napaka ma-impluwensya niyang tao sa kabila ng kanyang kabataan. Ayon po sa maraming mga Bible scholars, ito pong kabataan na to ay, yung kanila pong pagtingin dito ay, he is in the age of 30 or above, ng kanya pong naabot ang very seldom na accomplishment. Kaya rich young ruler po ang tawag sa kanya. Dahil talagang kakaiba po ang kanyang naabot sa buhay. Hindi lang po siya isang mayaman, maimpluwensya at sa kanyang kabataan, makikita po natin na itong kabataan na to sa ating binasa ay malapit sa Diyos. Very religious, ika nga. At hindi lang po siya very religious, makikita rin po natin na itong kabataan na to sa kabila ng napakarami na niyang accomplishment, mayroon siyang kababaan ng loob. Mayroon siyang kababaan ng loob. Kaya sabi ng Bible, nang siya ay lumapit kay Jesus, siya po ay agad lumuhod. At hindi lang po siya lumuhod, sabi ng Bible, tinawag niya si Jesus na good teacher. Kaya kung mapapansin niyo po, sinagot agad siya ni Jesus, sabi ni Jesus, "Bakit mo ako tinawag na mabuting guro? Walang mabuti maliban sa Diyos." And so Jesus discerned na may malalim na
kaalaman ang kabataang ito, may malawak na kaalaman ang kabataang ito pagdating sa spirituality ng kanyang buhay. And yet, sa kanyang paglapit at pagluhod kay Jesus, ang kanyang approach ay, "Good teacher, what must I do to inherit the earth?" O what must I do to inherit eternal life? Sabi niya, what must I do to inherit eternal life? Nang kanya itong tinanong, ang sabi agad ni Jesus sa kanya, ni-recite ni Jesus agad sa kanya, isa-isa, yung mga 10 commandment. Huwag pumatay, huwag mangalunya. Iniisa-isa niya lahat ng mga ito. Subalit, sinagot siya ulit ng kabataan na to. At sabi ng kabataan, lahat ng iyang binanggit mo, mabuting guro, mula nang ako'y bata pa, pinractice ko na, ginagawa ko na, alam ko na po yan. Sabi ng kabataan na to. And so again, sa verse 21 po, ganito pong pagkasabi sa verse 21. Na Mark chapter 10, verse 21. Jesus looked at him, tingnan niyo po, sabi doon, Jesus looked at him, loved him, and said to him, "One thing you lack." Ano po sabi ni Jesus? Nagawa mo na nga marahil lahat, pero there is one thing you lack. And so, ano sabi ni Jesus? Go, sell all that you have, and give it to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me. Ang sabi ni Jesus, go, sell all you have, give it to the poor, and come, follow me. Alam niyo, yung salitang go, sell all that you have, and give it to the poor, yun po ay mga modifier lamang. Modifier lamang yun. Nang yung kabataang mayaman na to, nagtanong kay Jesus, nang sinabi niya, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin para po ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? What must I do to inherit eternal life?" Ang sabi sa kanya ni Jesus, mayroon lang isang mahalagang bagay na dapat mo malaman. There is one thing is missing in your life. Yun lang. There is one thing is missing in your life. At yung word na, go, sell all that you have, and give it to the poor, again, ito po ay ginamit ni Jesus para lang po i-expose ang puso ng kabataang ito. Para po ipakita sa kabataang ito ang totoong estado ng puso mo. Ito ang totoong laman ng puso mo. Kasi gustong makita ni Jesus sa kabataang ito, yung kanyang willingness na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. One thing is missing in your life. And what is missing in the life of this rich young ruler is the Lord Jesus Christ, yung ating Panginoon. Kaya sabi ni Jesus, follow me. Follow me. Kasi marahil lahat ay na-accomplish mo na, lahat nasa iyo na, lahat ay nagawa mo na, pati yung kautusan ay ipinamuhay mo na, pero mayroon pang isang kulang sa iyo. Come, follow me. And what is missing in the life of this rich young ruler is the Lord Jesus Christ. Ano po sabi ng verse 22? Disheartened by the saying, he went away sorrowful, for he had great possessions.
Kaya nang siya'y magtanong at nang siya'y sinagot ni Jesus, hindi niya narinig ang tamang sagot. Kasi what captured in his ear, yung narinig niya at yung ang nagbabagting sa kanyang tainga lamang ay yung narinig, humayo ka at ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamigay sa mga mahihirap. Hindi niya narinig ang salitang, come, follow me. Hindi niya narinig. Hindi niya naintindihan na what was missing in his life is the Lord Jesus Christ. He thought he has everything in life. Until nang marinig niya ang salitang, humayo ka, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamigay sa mga mahihirap. Hindi niya kaya. Hindi niya kaya ang pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Actually, uulitin ko ho, the urges modifier. Pangalawa, ginamit lang yun ng Lord para i-expose ang laman ng puso niya. Kasi kapag ang laman ng puso natin ay kagaya ng laman ng puso ng young rich, yung rich young roller na to, mahihirapan po tayo mag-all-in sa paglilingkod sa ating Panginoon. And that is why we need to value above all treasures yung ating relationship sa ating Panginoon. Kasi hanggat mas mataas si Lord kaysa sa ating mga pinapahalagan sa buhay, ay magagawa natin ang ipinapagawa niya sa ating mga buhay. Ito po yung mga life values natin. Yung ating career. Yung galing natin. Yung wealth natin, yung kayamanan, yung love, yung friends, yung family, yung health natin. Ito yung mga life values natin. Pero ang tanong, ito bang mga bagay na to ay mas higit kaysa sa ating Panginoong Jesucristo? Kasi kung ang mga bagay na to ay mas higit kaysa sa ating Panginoong Jesucristo, hindi tayo pwedeng magiging all-in disciple ng ating Panginoon. Hindi tayo pwedeng magiging all-in disciples. Kaya again, babasahin ko po sa verse 22, disheartened by the saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Alam niyo ho, maraming tumatalikod sa Diyos, sa paglilingkod sa Diyos, dahil lang sa relationship. Marami pong tumatalikod sa Diyos at paglilingkod sa Diyos pag pinag-uusapan yung karer. Maraming tumatalikod sa Diyos at sa paglilingkod sa Diyos kapag pinag-uusapan na ang barkada. Maraming tumatalikod sa Diyos at paglilingkod sa Diyos at kinakalimutan ng commitment sa Diyos pagdating sa mga ibang bagay kagaya ng kayamanan, ng pera, pamilya, at ng kalusugan. Kaya itong kabataan na to, nang una excited, pero biglang tumalikod at nalungkot kasi naaalala niya yung kanyang mga pinapahalagaan sa buhay. Whoever finds Jesus find a rich treasure and a good above every good. He who loses Jesus loses much indeed. And more than the whole world, the poorest of all is he who lives without Jesus. And the richest of all is he who stands in favor with Jesus. Kaya napansin niyo ho, itong kabataan na to ay biglang nalungkot. Bakit? Hindi niya kayang gawin ang tinatawag na the great exchange. Susunod kay Jesus, kapalit ng mga pinahalagaan niya sa buhay. Isipin po ninyo, hindi niya kaya. Pero yun po ang hinahanap ng Panginoon. Ang hinahanap ng Lord ay yung mga Kristiyanong all-in
all in. Sa lahat ng mga pinapahalagaan natin, si Jesus ay mas above. Yun po yung hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Pero itong lalaking ito, hindi. Kaya sabi sa verse 22, naaalala niya yung kanyang kayamanan. It's so easy to confuse surplus for security. Para sa kanya, hindi pwedeng i-give up to. Akin to eh. And sometimes, parang ganun din tayo. It's so easy to confuse surplus for security. Now, ano ho pa yung pangalawa ho? In order for us to be all in sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, kailangan po matutunan natin yung pangalawa, we need to esteem above all relationship. Nang umalis itong rich young ruler na to, na malungkot at hindi nagawa, hindi naintindihan, hindi na-captured ng Lord ang kanyang puso, at hindi niya nakuha ang sagot sa kanyang katanungan, ginawa ito ng Lord na opportunity para turuan at i-mentor ang kanyang mga disciples. Naging mentoring time nila ito. And so dahil naging mentoring time nila ito, ang nangyari po, si Jesus ay gumamit ng isang hyperbole na word para makuha ang attention ng bawat disciple niya. And so ginamit niya ang isa sa mga pinakamalaking hayop sa Middle East, yung camel, at gumamit siya ng, ano po tawag dito, yung needle sa Tagalog? Karayom, at sabi niya, imposible na yung malaking kamilyo ay, sabi niya, papasok sa, balik sa data, imposible na isang mayamang tao ay papasok sa kaharian ng Diyos kaysa sa malaking kamilyo na papasok sa butas ng karayom. Some Bible scholars believe na talaga pong mayroong ganong tinatawag na butas ng kamilyo. Literal po, daan. Pero some doesn't believe. Hindi ko alam kung totoo. Hindi pa po ako pumunta sa Jerusalem. Sabi nila, para daw makapasok doon sa isang maliit na pintuan ang kamilyo, kailangan niyang ibababa ang lahat ng kanyang gamit o ibababa yung lahat ng karga ng kamilyo, tapos lulod yung kamilyo, paunti-unti papasok doon. I don't know if it is true, kaya sinasabi ko sa inyo kasi hindi ko po talaga alam. But some doesn't believe it. Pero the point is, ginamit ito ni Jesus na hyperbole lang para mayroong matutunan ng kanyang mga disciples. Bakit? Imagine niyo po, lahat naman tayo alam natin, ang liit lang ng butas ng karayom, paano papasok yung malaking kamilyo, di ba? Kahit naman pusa, hindi na papasok doon. Tayo nga yung tali lang nga, di ba? Sinulid nga, hirap na tayo ipapasok yun . Pero, kaya sabi ng mga disciples, sino pa maliligtas? Inulit-ulit ito ni Jesus. Binanggit ulit ito ni Jesus. At nang binanggit ito ni Jesus ulit, ito po ang sagot na ni Pedro. Sa verse 28, see, sabi niya, we have left everything and followed you. Pero bago yon binanggit ni Pedro, gusto ng Lord na maintindihan ng mga disciple niya yung isang mahalagang katotohanan. Ipinapakita ni Jesus sa kanyang mga disciples, itong tao na to, sa sobrang yaman niya, hindi niya kayang i-give up ang kanyang kayamanan para sumunod sa akin, paano siya maliligtas? Kaya sabi ng mga disciples, kung ganun pala sabi niya, imposible na maliligtas ang mga tao, lalo na ang mga mayaman. Pero ang sagot ni Jesus, sa tao, imposible, sa Diyos, walang imposible. Sabi niya, with men is impossible, but with God is possible. So ipinapakita ni Jesus, kahit gaano
kayaman ng isang tao, kahit gaano kasarado ang puso ng isang tao, kayang-kaya siyang iligtas ng Diyos. Tapos ano pong sabi ni Pedro? Sabi niya, "See, we have left everything and followed you." We have left everything and followed you. Alam niyo ho, bakit nasabi ito ni Pedro? Kasi ho, kapag binasa po natin, naalala niyo, binasa natin kanina, nabanggit si nanay, nabanggit si tatay, nabanggit si sister, nabanggit si brother, nabanggit yung mga ari-arian. Nabanggit ang mga bagay na malapit sa puso mo at sa puso ko. Nabanggit lahat na ito. Sabi ni Pedro, tingnan mo to, Lord, lahat na nasa amin ay iniwan namin. Lahat na nasa amin ay iniwan namin para lang sumunod sa iyo. Iniwan namin ang aming mga mahal sa buhay, yung mga malalapit sa puso namin. Yung mga mahalagang bagay para sa amin, iniwan namin para sumunod sa iyo. Alam niyo ho, ito yung pinakamatindi dito. Una, bago natin diretsuhin yun, gusto kong makita muna natin dito ang isang mahalagang bagay. Bakit nabanggit? Bakit binanggit ni Jesus? Yung mga pamilya natin, yung mga mahal sa buhay natin, yung mga bagay at taong malapit sa puso natin, yung nagbibigay ng kirot sa puso natin. Bakit? Kasi ho, gusto ng Lord mainuwaan natin, we need to esteem Him above all relationship. Why? Bakit ho? Because it is not about loving others less. It is about loving Jesus most. Yes, mahal natin ang ating pamilya, mahal natin ang ating magulang, mahal natin ang ating anak, mahal natin ang mga bagay na pinagpaguran natin, pero yung all-in disciple daw, kaya niyang iiwan, kaya niyang iwanan ang mga bagay na to, susunod lang siya sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi ni Pedro, Lord, look, we leave everything just to follow you. We leave everything just to follow you. Kasi ho, mahalaga na maunawaan natin, hanggat hindi tayo dumating sa point na sinasabi natin, Lord, higit ka kaysa sa pamilya ko, higit ka sa mga bagay na mahalaga sa akin, paglilingkuran kita, higit ka sa mga bagay na pinagpaguran ko, hindi po talaga magkakaroon ng tinatawag na all-in disciple ang Panginoon sa lugar na to. Hindi po talaga magkaroon ng disciples. In fact, nais ko pong sabihin ito sa inyo. Kapatid, don't give your heart to unworthy love. Don't give your heart to unworthy love. Minahal ka ng Diyos eh. Ito yung gusto ko sanang sabihin sa inyo. Tumaya ang Diyos sa buhay mo. Ikaw ba kaya mong tumaya para sa Diyos? Nang si Jesus ay nandoon sa Garden of Gethsemane at nananalangin, bago po siya ipinagkanulo ni Judas Iscariot, nandun siya sa Garden of Gethsemane nananalangin, at habang siya'y nananalangin, ini-imagine na niya yung kanyang pagpunta doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya, sabi ng Bible, nang si Jesus ay nananalangin, yung pawis niya hindi na tubig, yung pawis na lumalabas sa kanyang katawan ay dugo na. Ganon katindi yung struggle niya habang siya'y nandoon sa Garden of Gethsemane. Pero ang sabi ng Bible, habang siya nananalangin at tumutulo ang kanyang dugo, ang sabi niya sa Ama, sabi niya, Father, let this cup pass from me. Yung suffering po yun.
It refers to yung suffering na kanyang i-undergo para sa iyo, para sa akin. Ano sabi niya? Father, let this cup pass from me, but not my will. Let your will be done. Ganong katindi yung struggle na mayroon ng Panginoon. Kailangan niyang ma-overcome ang struggle niya physically dahil inaalala niya ikaw. Inilaban niya ang kanyang misyon para ikaw at ako ay mapalaya sa kasalanan, para ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, hindi mo ba pwedeng ilaban ang misyon, ang panawagan ng Diyos, ang paglilingkod mo, ang Christian life mo sa mga panahon na mayroon tayong ganitong pagsubok sa mundo? Don't give your heart to unworthy love. Pag ibinigay mo ang puso mo sa tao, kahit gaano kaganda ng intention mo, masasaktan ka. One day you will be broken-hearted. But don't you know, more than 2,000 years, the heart of God was broken because of your sin, and yet until now, He still loves you. Hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. And so minsan may mga relationship na hindi karapat-dapat. Hindi kaaya-aya. Hindi nag-a-attract ng biyaya ng Diyos bagkus nagdadala ng sumpa ng Diyos. At paano natin malaman kung ang ating puso ay nasa isang tamang lugar, tamang tao, tamang sitwasyon? Malalaman lang po natin yan kapag nasagot natin ito ng tama. Nang ibinigay mo ang puso mo sa karer mo, napalapit ka ba lalo sa Diyos? Nang ibinigay mo ang puso mo sa tao, lalo ka bang na-inlove sa Panginoon? Nang ibinigay mo ang puso mo sa isang bagay, sa barkada o sa anumang mga bagay, lalo ka bang uminit sa paglilingkod sa Diyos o lalo kang napalayo? Lalo kang napalayo. So esteem your relationship with God. Alam niyo ho, matapos sila nagkukwentuhan, ito po yung gusto ko dito sa kanilang pagkukwentuhan. Sabi ni Pedro, Lord, iniwan namin ang lahat eh. We let everything just to follow you. Lagi ko itong tinatandaan sa sarili ko, hindi po talaga natin pwedeng i-outgive ang Diyos. Iniwan po namin lahat, Lord, para lang sumunod sa iyo at paglingkuran ka. Pero alam niyo, kapag binasa natin sa verse 30 o verse 29 po, ganito po pagkasabi sa verse 29. Verse 28 kasi sabi niya, in NLT translation, we given up everything to follow you. Verse 30 po, verse 29, Jesus replied, kasi sabi ni Pedro, we give him up everything just to follow you, sabi ni Pedro. Sabi ni Jesus sa verse 29 sa NLT translation, yes, Jesus replied, and I assure you that everyone who has given up house, or brothers, or sisters, or mothers, or father, or children, or property, for my sake, and for the good news, will receive now in return 100 times as many houses,
brothers, sisters, mothers, children, and property, along with persecution. Ang sinabi ni Pedro, Lord, iniwan namin lahat pati propesyon namin sa pangingisda. Pamilya namin, iniwan namin. Ang sabi ng Lord, tama ka, Pedro. At itong tandaan nyo, ang sino mang umiwan ng kanyang ama, ng kanyang ina, ng kanyang mga kapatid, ng kanyang tahanan, at ng kanyang ari-arian, dahil sa akin, for my name's sake, and for the gospel, will receive now 100-fold. Kapatid, walang lugi sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga ang sabi ni David nang ako'y bata pa, at ngayon ako ay tumanda na, ni minsan hindi ako nakakita ng isang anak ng Diyos, ng isang matuwid, na naglilimos. Bakit po? Kasi ang tao, ang isang Kristiyano na nagiging all out sa paglilingkod sa Diyos, kailanman hindi tayo bibiguin ng Diyos. Aalagaan niya tayo, iingatan niya tayo, at ang sabi niya, yung mga i-give up mo, ibabalik ko. Hindi sa sunod na buhay, kundi ngayon. Basahin niyo po yung Bible. Sabi ni Jesus, now. Now. Hindi bukas. Hindi sa sunod na taon. Kundi ngayon. Kundi ngayon. Bakit mahalaga sa iyo, sa akin, ang magiging all-in na disciple? Kasi again, unless ikaw at ako, unless tayong Church of God Magalang ay magiging all-in disciple ng ating Panginoon, hindi po natin mapofulfilled ng makatotohanan yung misyon na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kailangan ma-develop sa atin yung patay kung patay at handa natin i-give up ang lahat para sa Diyos. Bakit mahalaga sa iyo, sa akin, sa bawat isa sa atin na magiging all-in disciple ng ating Panginoon? Kasi hindi natin lalong mahalin, ibigin, hindi tayo ma-inlove sa gawain ng Panginoon hanggat hindi natin makita ang sarili natin na mahal tayo ng Diyos at mahalaga tayo sa Diyos. Bakit mahalaga na ikaw at ako ay magiging all-in na disciple ng ating Panginoon? Kasi sa buhay na to, napaka-uncertainty. Hindi natin ma-predict ang mga nangyayari. Hindi nga natin alam kung anong pwedeng mangyari pa sa mga sunod na linggo sa ating mga buhay. Who would thought na magkaroon ng Typhoon Ruli na ganun ang kanyang epekto? Who would thought na darating sa Central Luzon yung typhoon na Ulysses? Who would thought na itong 2020 na to magkaroon ng pandemic crisis na nagiging malaking dagok sa bansang Pilipinas? Ang tawag po doon ay uncertainty. But in spite of having uncertainty, kagaya ng mga disciples na to, ang sabi sa verse 32 to 34, naglalakad po sila Naglalakad. Pero di-describe ng Bible, naglalakad sila, namamangha kay Lord. Bakit sila namamangha kay Lord? Kasi si Lord excited na iiwan pa nga yung mga disciple. Excited sila Talagang ang bilis nila. Parang si Sister Jelen kapag naglalakad, ang bilis na iiwan ang mga kasama. Ganon si Lord, excited. Pero habang sila ay excited papunta sa Jerusalem, may halong itong takot. Takot na takot ang mga disciples. So kapag lumingon si Jesus, naiiwan sila, babalik si Jesus sa kanila. Babalikan sila ni Jesus para sabayan sa paglalakad. At habang sila ay naglalakad, ini-explain ni Lord, alam mo ba kung ano yung dadatnan natin sa Jerusalem? Alam mo ba kung anong mangyayari sa akin doon sa Jerusalem? Ako ay mamamatay. Mamamatay ako. Huhulihin ako ng mga scribes at ng mga chepress.
Doon ako ay ipagkanulo, doon ako ay sasaktan, doon ako ay bugbugin, doon ako ay duduraan, doon ako ay pako sa cross. But in spite of those things, hindi nagdadalawang isip ang mga disciples, sumunod pa rin kay Lord. May takot, mayroon. Sure sila sa mangyayari? Hindi. Pero ito po yung pinanghawakan lamang nila. Regardless of uncertainty, isa lang po ang pinanghawakan nila. Sabi ni Jesus sa verse 34, after 3 days, He will rise. After 3 days, He will rise. Ikaw, ako, anong pwede nating panghawakan sa mga nangyayari sa ating buhay? Ano ang pwede mong panghawakan sa mga panahong ito? Kanino ka sa sandal? Bakit kailangan mo magiging all-in disciple ng Panginoon? Kasi may word ka, kapatid. May word ka. At yung word ng Lord, sabi ni Jesus sa kanyang word, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. May the spirit of discipleship will arise in the midst of us this morning. Let's just worship the Lord. Yes, God. Walang higit kami mamahalin, wala nang ang iba sasambahin, tanging ikaw lamang ang nagmahal sa amin. Ang utos mo ang aming susundin. Walang higit kami at mamahalin, wala nang ang ibang sasambahin, tanging ikaw lamang ang nagmahal sa amin. Ang utos mo ang aming susundin. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Banal mong pangalan, itataas namin sa buong mundo. Ihahayag namin tanging pangalan mo, Jesus, ang tagapagligtas. Wala na ngang ibang mamahalin. Ibigin ka, O Diyos, na higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Ibigin ka, O Diyos, na higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Ibigin ka, O Diyos, na higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong
buong isip at kaluluwa habang mahilinga paglingkuran, papurihan ka. Yes, Lord. Hallelujah. Come on, just worship Him. Hallelujah! Hallelujah! Buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Come on, just declare it. Hallelujah! Yes, God! Buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Yes, God! Buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Ibigin ka, O Diyos, na higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa habang mahihinga paglingkuran at papurihan ka. Ibigin ka, O Diyos, na higit sa lahat. Ibigin ka, Yes, yes, come on. Just worship Him. Yes, yes, yes. kaluluwa. Hallelujah, hallelujah. Oh, we praise you. Ibigin ka, O Diyos, na higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa habang mahihinga paglingkuran at papurihan ka. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso. Ayan mo na ang puso mo ay nangungusap sa ating Panginoon sa oras na to. Yes. 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 Yan ang panalangin at deklarasyon ng isang disciple na all-in para sa Panginoon. Yes. Yes. Yan yung tamang deklarasyon ng puso mo. Yan ang tibok ng puso mo. All-in sa paglilingkod sa Panginoon. Yes. Puso at lakas, Buong isip at kaluluwa habang may hininga paglingkuran at papurihan ka. Narito ang iyong mga anak amang Diyos. Sumasamba sa iyo at dinideklara ang laman ng kanilang mga puso. At tunay po, Lord, para magawa namin ang pinapagawa mo sa amin. Sa kabila ng uncertainty, sa kabila ng masalimuot na kapaligiran na mayroon kami, sa kabila ng banta, Panginoon, ng panganib sa aming paligid, para magawa namin, ma-fulfill namin ang aming Great Commission. Nais mo na ang buhay namin ay magiging all-in disciple. Kagaya mo, nagtaya ka, tumaya ka para sa aming kaligtasan. Kagaya ni Jesus Christ, ramdam na niya yung hirap doon pa lamang sa Garden of Gethsemane. Gusto na niyang umayaw, sumuko. Pero naaalala niya kami.
Nagtiis siya. Nagsakripisyo para sa amin. Sa mga nakalipas na mga taon at maraming taon, maraming mga misyonary na pumunta sa Pilipinas, iniwan ang kanilang mga pamilya, tiniis ang lungkot na iwanan ng kanilang lugar, nagsakripisyo para lang mapalaganap ang mabuting balita sa bansang Pilipinas. May tumaya para sa amin. At Lord, ngayon, kami naman ang tataya para sa iba. Kami naman ang magsasakripisyo para sa aming pamilya. Kami naman ang aalay ng aming buhay para sa aming bayan. Mga bayaning Kristiyano na handang itakbo ang pangitain mo sa aming kapanahunan. Kapatid, walang lalaban sa ating henerasyon kundi ikaw. Walang lalaban sa next generation kundi ikaw. Hindi ito ang panahon para tayo ay magpitik-pitik sa paglilingkod sa Diyos. Ito yung panahon na dapat ibigay natin ang buong buhay natin sa paglilingkod sa Diyos. Ikaw ba'y handang ibigay ang buhay mo sa Panginoon sa oras na to? Sabihin mo, Lord, narito ako, narito ang buhay ko. Hindi lang ito patungkol sa kanta. Ito ay patungkol sa buhay ko na idinadaan ko sa kanta sa oras na to. Mahal kita. Iibigin kita. If the Lord convict your heart sa oras na to, pwede po kayong lumuhod sa oras na to at kausapin ng Panginoon. If the Lord touch your heart today, sinasabi mo, Lord, I want to be all in. I want to all in. Bibigay ko ang buhay ko sa iyo sa paglilingkod. Sa mga nakaraang taon, may tumaya sa aming henerasyon. Ako ang tataya para maligtas ang maraming mga tao. If that is in your heart today, I want you to just kneel down. Lumuhod ka lang kung saan ka nakaupo. And make a commitment. Just make a commitment before God. Yes, 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 yes. Yes. Yes, yes, yes. 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 Hallelujah. Hallelujah. Papurihan ka. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Yes. Ibigin ka, Yes. O Yes. Diyos, Yes. buong puso Give your heart. at lakas, Give you life. Kapatid, hindi masasayang ang buhay mo. Hindi masasayang ang talento mo. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Ikaw at ang iyong angkan ay alalahanin ng Diyos. Higit sa lahat. Yes. Higit ka, Yes. O Diyos. Yes. Buong puso Yes. at lakas. Yes. Buong isip. Oh, rabasi ka ba niya sa lupa? Saka ka. Yes. 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 Ibigin ka, O Diyos, na higit sa lahat. Yes, yes, Lord. Ibigin ka, O Diyos, Yes. buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglilingkuran at papurihan ka. O Diyos, na higit sa lahat, ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglilingkuran at papurihan ka. Amang Diyos na makapangyarihan, narito ang iyong mga anak, gumagawa ng isang solemn commitment
Sa kanilang pagluhod, nakikita niyo po, Panginoon, aalala namin ang mga misyonaryo sa mga nakalipas na mga taon, nilabanan ang lungkot, nilabanan ang uncertainty sa kanilang paghayo para ibahagi ang mabuting balita mo. Aalala namin ang mga pastors at mga pastora na ginamit mo at mga lingkod mo, mga tatay at nanay na humayo para ibahagi ang iyong mga salita. Dahil sa kanila kami po ay nakakilala sa iyo. Today, it's our turn, Lord, na humayo, ilaban ang aming henerasyon sa gitna ng uncertainty. May the anointing and the power of the Holy Ghost will be upon us. That the spirit of boldness, the spirit of faith will arise in the midst of us. We will share the gospel. We will go and make disciples. Bless my brothers and my sisters today, Lord. Bless each one of them. Kapatid, kung first time mo, sa oras na to, first time mo nakasama kami sa live streaming, hayaan mong kausapin kita. More than 2,000 years ago, si Jesus, yung God, nagiging all-in siya para sa iyo. Ginawa niya, nagiging all-in siya, binigay niya si Jesus para sa iyo. Si Jesus nagiging all-in, namatay para sa iyo. Namatay siya para bayaran ang iyong kasalanan. At sa oras na to, nais kitang hamunin, pinaniwalaan mo ba si Jesus na namatay para sa iyo? Ba't di mo buksan ang puso mo? Tanggapin si Jesus, paniwalaan ang kanyang ginawa. Regardless, anuman ang mga kasalanan na iyong ginawa, binayaran niya na doon sa krus ng Kalbaryo. Ang hinahanap lamang sa iyo ng Diyos, buksan ang puso mo, paniwalaan ang kanyang ginawa. Tatanggapin ka ng Diyos. Would you please follow me sa isang panalangin? Gawin mo itong personal sa oras na. Sabihin mo, Amang Diyos, maraming salamat dahil sa iyong dakilang pag-ibig sa akin. Namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang aking kasalanan. Sa oras na to, binubuksan ko ang puso ko. Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. At pinaniwalaan ko ang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Pagharian niyo po ang buhay ko mula sa araw na to. Gusto kitang paglingkuran. Ito ang aking panalangin. Amang Diyos, pagpalain niyo po ang mga kapatid namin na nasa live streaming sa oras na to. Maging dito sa on-site, Panginoon. Batid mo ang mga needs ng bawat isa. Bless them today, Lord. By the power of the Holy Spirit, bless them, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, dadako po tayo ngayon sa ating tithes and offering. Before po yun, just want to share this short verse. Sa Kawikaan, chapter 11, verse 24 to 25, sabi po dito, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na kamay. Ang taong matulungin, sagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Amen. Totoo po yung sinabi ni Pastor kanina na kapag nagsiserve tayo kay Lord, walang kalugian. Ganun din po kapag nagbibigay tayo sa Panginoon, hindi po tayo nalulugi, kundi nagigain tayo ng maraming mga bagay. Hindi man natin to nakikita, but one day, the Lord will bless us so much na hindi natin siya mako-contain. Kaya po, in-encourage ko po ang bawat isa na magbigay sa oras na to. At samahin niyo po ako sa declaration, tayo po lahat ay tumayo. Sabay-sabay po tayo. Ama, sa aking pagbibigay ngayon, ibibigay ko ang pinaka-the best na handog ko para sa iyo. Dahil ako ay naniniwala na kapag ako ay nagtanim ng sagana, ako din ay aani ng sagana. Binibigay ko ito na may kagalakan sa aking puso. At naniniwala ako na anumang pangangailangan ko sa aking pisikal, pinansyal, espiritual, at anumang aspeto ng aking buhay ay iyong pagkakaloob.
kailanman ay hindi ako magkukulangan. You are determined to establish your covenant to me. Kaya I have the power to get wealth and power to succeed as I continually sow my seed today. I believe and I receive in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, sa ating pong pagbibigay, awitan po natin ito. Amen. At angkinin po natin ang pangako ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Your grace for me will always be more than enough, more than enough. The power of Jesus Christ in me is more than enough, more than enough, because my heart is full and my soul is free. In my weakness you had a plan for me, and I can't stop singing about your love. Oh, I can't stop singing about your love. Jesus, forever you will be more than enough. No, I can't stop, no, I can't stop. Oh, 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 you will provide, you will provide, you will supply more than enough, more than enough. God, open heaven, open wide, more than enough, more than enough, because my heart is full and my soul is free. In my weakness you had a plan for me, and I can't stop singing about your love. No, I can't stop singing about your love. Jesus, forever you will be more than enough. No, I can't stop, no, I can't stop. Whoa, 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 whoa. Amen. Sige po tayo mula rito tumayo. Amen. Sa oras pong ito. Amen. May sa papalakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Sa oras pong ito. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God. Salamat, Panginoon, sa buong araw na ito, Lord God. Binigay mo sa amin, Panginoon, this, for second service, Lord God. Salamat po, Panginoon, dahil binigyan mo kami, Panginoon, ng lakas na loob, Panginoon, para i-share yung gospel mo sa ibang mga tao, Panginoon. When we are ready for that, Lord God, ready na po kami, Panginoon, na gamitin mo yung buhay namin, Panginoon. Sa oras na ito, Lord God, we will continue, Lord God, to give our life to you, Lord God. Lord, yung buhay po namin sa inyo, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Hallelujah, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Let us worship the Lord. Yes, God. And Christ is my reward, and all of my devotion. And now there is nothing in this world that can ever satisfy. Yes, Lord. And through every trial, my soul will sing, and no turning back. And I've been set free. All together. Christ is enough for me, and Christ is enough for me, and everything I need is in you, is everything I need. In Christ my all in all, the joy of my salvation, Jesus God, and this all will never fail. Heaven, and heaven is our home.
to every song. My soul will sing Jesus. Come on, sing it out. To God be the glory. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Say everything I need is in you. Come on, everything. Say everything I need. Christ, who Christ is enough for me. Christ is enough for me. Say everything I need. Yes, God. Everything I need, God. Hallelujah. We have decided, God. I have decided to follow Jesus. No turning back. Yes, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. Come on, the cross before me. The cross before me. The world behind me. No turning back. Still we will follow God. We will follow Jesus. Come on. The cross before me. Regardless of uncertainty, God. Still we follow, Lord. No turning. Come on. I have decided to follow Jesus. No turning back. Yes, God. Oh, I have decided, yes, to follow Jesus. No turning back. No turning back. Come on, Christ, yes. Christ is enough for me. Christ, come on, church. Enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Come on, I have decided. Hallelujah. I have decided to follow Jesus. Come on, no turning back. No turning back. Come for the last time. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. Come on, no turning back. No turning back. No turning. May mo sabihin sa Panginoon, come on. No turning. No turning back. No turning. Come on, no turning back. Yes. No turning back. No turning back. Yes, Lord. Na turning back, Lord. Na turning back. Sa aming paggawa ng aming commitment, na kilalanin ka bilang aming Panginoon, kami po ay nagdideklara sa aming sarili na turning back. Na turning back, Lord. Sa oras pong ito, Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita, sa iyong presensya, sa malayang pagsamba. Maraming salamat sa buhay ng aking mga kapatid, Panginoon. Handang maglingkod sa iyo. Handang ibigay ang buhay nila para sa iyo, Panginoon. Sa aming pong pag-uwi, maraming salamat na baon-baon namin ang mga pangako ng iyong mga salita. Baon-baon namin, Panginoon, ang iyong presensya. Maraming salamat po.
Kaya sa atin pong pagtaas ng ating mga kamay, sa oras pong ito, kapatid, sa pagtaas mo ng iyong dalawang kamay, tanggapin mo ang biyaya ng ating Panginoon. Kapatid, ang pag-ibig ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoon, ang anointing at kapangyarihan ng Santong Espiritu na mapapasa atin mula sa araw na to at sa ating pagbalik, na siyang magbibigay sa atin ng wisdom, ng kakayahan to accumulate wealth in such a way na para ma-expand pa natin lalo ang kaharian ng Diyos, ay mapapasa atin mula sa araw na to. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen and Amen. Amen.